his very busy schedule, nakakataba ng puso na pinagbigyan niya ang aming imbitasyon na makatsikahan siya dito sa studio. It's both an honor and a pleasure to have here with us now the highest ranked officer in the Philippine National Police. Our man of the hour, Police Director General Ronald Bato de la Rosa! Hi, Pa-General! Welcome sa Mars. Susi. Hello po! Kumusta? Yeah, nabuho kayo. Uy, buti po napadaan kayo. Parang asip napadaan lang kayo. Buti po na nagkaroon na kayo ng time na paunlakan ng aming imbitasyon. Nahiya na ako sa inyo. Sobrang kulit na po ba natin, Hindi naman katagal na yung bistasyon niyo. Tapos ngayon ko lang napaunlakan. Pasensya na, masyadong busy. Alam Okay po lang po namin. yun. Speaking of busy, kamusta naman po ang first few months ninyo as PNP Chief? Very challenging. Very challenging. Ang daming challenges along the way. But basta, sige lang. Importante, suportado tayo ng karamihan ng taong bayan. Suportado tayo at masaya tayo habang ginagampanan yung ating trabaho. Mahirap yung nagsusumikap ka magtrabaho tapos walang suporta na natatanggap galing sa taong bayan. So, walang motivation. So, ito ngayon, okay lang kahit napagod basta alam mong may magandang nangyayari. Totoo nga. Ayan. Naku sir, ang sabi po nila, tatlo lang daw ho ang kinatatakutan ninyo. Ang Diyos, ang misis niyo at ang multo. Totoo yun, totoo yun. Totoo yun. Nasa correct order po ba yung tatlong yun na kinatatakutan ninyo? Hindi ako makapaniwala na kayo takot po sa multo. Oo, takot ako. May experience po ba kayo Ayun, sa oo. multo kaya nyo siya kinatakutan? Oo, maliit pa ako doon sa barangay namin kasi, yung remote yung barangay namin. Noon, wala pa electricity. Oo, yung experience ko noon na madaling araw kasi gumigising kami dahil meron kaming, ewan ko, hindi kayo, kung pamilya sa inyo yung, alam mo yung lumalabas galing sa lupa na tawag sa amin sa Bisaya, kagang. Parang crabs. Yung maliliit na crab, yung mud crab na maliliit. Nilalagyan namin na ng kawayan doon sa butas nila na para matrap sila. Pag lumabas sila maghanap ng pagkain, papasok sila sa loob ng bambo, maglalak yun. Huli sila. So, pag madaling araw, pinupuntahan namin yan para kunin. Pagpunta namin doon, habang naglalakad kami ng pinsan ko, maliliit pa kami. Nakakita kami ng white lady na yung buhok na kaganon sa taas. Yung Gulat na white lady. white lady na parang lumulutang. Pero lahat Lumulutang kayo ere. nakita siya. Kaming dalawa nakita Pareho namin. kayo nakita siya. Tumakbo kami, kumaripas kami ng takbo. Takot na takot kami. Malala ko ngayon, natatakot pa rin ako. Hanggang ngayon. Dala-dala niya yun hanggang sa Napaka-traumatic ngayon. naman kasi ng Mars, di ba? Lalo na kasi pag ganung oras, hindi mo alam kung ano ka lang, namamalik mata ka lang ba, or inaantok ka pa ba, o totoo ba yung nakita mo. Everything is possible. Yung pangalawa naman po, syempre, ang inyong misis. Na ito, naging famous picture na po ninyo, itong kayo naghihintay nakatulog, pero naka-holding hands. Cute ito naman. Totoo yan. Akala ng lahat talagang sweet na sweet ako sa misis ko. Totoo, sweet na sweet ako, pero yung picture niyan, it depicts how protective my wife is to me. Dahil hinawakan niya ako ng kamay, hindi yan talagang sweet na sweet, kundi takot siya, malaglag ako sa upuan habang natutulog. Natutulog na, Oo, natutulog ako Kung bagay naalalayan. Lalay, baka matulog, mahulog ako dahil plastic chair lang yan . Oo, totoo naman. Totoo naman. Gano'ng katagal na po kayo mag-asawa? Since 89. 89 is 26. 27 years. 27 years. Kailan po anniversary niyo? May quiz talaga na parang hindi niyo makalimutan. Hindi ba kayo nakakalimot ng inyong anniversary? Hindi. Talaga. May regalo kayo lagi. Meron palagi yan. Hindi ko kinakalimutan. May 20. Wow. May 20. Kumaya, mali na sabi ko. Patay ako sa asawa ko. I-confirm po Ibang natin. anniversary pala yun. Baka anniversary yung pagiging pag-girlfriend-boyfriend nyo. Wala yung sa asawa. May 20. Dapat June bride kami. Hindi ko makalimutan. Dapat June bride kami. Kaso medyo malaki na yung tiyan ni Mrs. Kaya
Ay, ginawa na yung nagahan. May Bride. Ginawa na yung May Hindi Bride. umabot sa June. Kasi baka hindi abutin. Malaki na yung gown. Panay-adjust na nung gown. Ano naman ho ang kinakatakutan nyo pagdating sa inyong misis? Takot akong, yung magkamali ako, magkakasala ako sa kanya dahil love na love ko yung asawa ko. Ayaw kong sasama yung loob niya sa akin. At alam mo, pag sasama ang loob ni Mrs. sa akin, it goes, all in one yan. Pati yung mga anak ko, galit na sa akin. Oo nga. Kaya ayaw ko, mahal na mahal ko yung mga anak ko. Ayaw ko magalit sila sa akin. So, me against the whole family na ang mangyari dyan. So, kaya ayaw ko magkasasala. Hindi po kayo natakot na kunwari, dahil malaki na po yung katungkulan nyo, baka may risk din po sa family po ninyo? It goes with the position, yung risk, di ba? Pero sanay na yung mga anak ko. They can deal with it. In fact, basta may baril lang yung mga anak ko, mahirapan silang kunin yung mga anak ko dahil lumalaban yan. Marunong yan pumutok na train ko. Maliliit pa yan. Alam na nila kung paano sila magre-react to a certain situation. Kaya Confident din po confident kayo. na rin ako. Confident din po kayo. Sana naman na kunwad na Of course. walang mangyaring ganun na masama sa mga anak ko. Ayun, ito nung Father's Day naman daw po, di ba Mars? Yes, ayan, napaluha daw po kayo sa isang interview nyo about your father. Totoo yun. Totoo yun. Dahil lumaki akong napakahirap na buhay. Hirap na hirap ang buhay namin. Halos sa isang araw, hindi ka makakain dahil walang pagkain. Hirap. Minsan yung father mo, walang trabaho. Yung mother ko, nagbibintala ng isda sa palengke. Yung father ko, tricycle driver lang. Minsan, walang tricycle na ma-drivean. So, wala siyang income. Eh, ikaw, you have to go to school every day. Dahil kung ma-absent ka, wala na, hindi ka papasa, di ba? Madedelay na kayo. Madedelay ka. So, yun nga, lumaki tayong mahirap at ngayon na medyo nasa taas na tayo ng pinakatuktok ng karir, Actually. pwede ko na mapakain yung father ko ng masarap na pagkain. Mapainom ko siya ng masarap na wine. Dahil nakikita yung father ko noon, uminom yung tuba. Hanggang tuba lang yun talaga. Ngayon na medyo kakayanin na sa sweldo natin, di ba? Kakayanin na. I hope I can give him that privilege. Pero wala na siya. Wala na siya. So, malungkot nga. Gusto ko sanang nandiyan pa sa buhay pa siya. At appreciated ng gusto ni General naman yan. Totoo yun. Totoo. Kaya I naman owe po my in life, I owe my return life. din, naging ganun din klase kayong ama sa inyong mga anak at ganung klaseng asawa rin kayo sa inyong misis. Nagmumultiply pa ng mas mataas na level dahil yun nga, nakikita ko nung ano yung deprivation ko nung maliit pa ako. Pupunta ko sa school na isa lang yung chinilas dahil putol yung isa, di ba? O kaya makahiram ako sa mga kaibigan ko na isang chinilas. Di ba ang chinilas, dalawa yan, slippers. O sabihin mo yung mainit yung kalsada na nilalakad mo papuntang school eh. Sabihin mo sa barkada mo, tag-isa muna tayo ba? Tag-isa mo tayo chinilas. Yung isa meron, yung isa wala. Para makarating lang sa school. How I wish hindi ganong klaseng buhay ang ma-experience ng mga anak ko while growing up. Kaya, yun nga, kaya ko naman mag-provide ngayon. So, pinoprovide ko talaga yung para happy sila. Ayaw kong yung suffering na dinaanan ko sa aking childhood, maramdaman ng mga anak ko. Ganun talaga ang mapagmahal na magulang, di ba naman, Mars? Meron ho bang anak kayo na susunod sa inyong yapak naman? Yun. Ito nga, itong youngest ko na lalaki, si Rock, nag-exam sa PNPA. Gustong pumasok, magkadete. Luckily, pumasa naman sa entrance exam. Hopefully, papasok yan kung, ewan ko lang kung talagang makumbisi ko yung mother niya na pagbigyan. Dahil Ayaw ho. ayaw ng mother, takot na takot yung mother dahil sa yung na-experience niya yung buhay ko. Of course. Nung second lieutenant pa ako pag-graduate ko sa academy. Height kasi ng insurgency yun eh. Sa bagay. Lakas ng rebelde doon sa Mindanao. Alam niya na anytime pwede ako mamatay. Pwede kang mawala. So ayaw na yung anak ko sumunod sa At yapak saka ko. yung syempre Ulit na kahit naman. papano, siguro po yung dasal ng misis nyo na okay na yung asawa ko, ligtas, Yun kasama nga. ko. Hanggang ngayon, sasabak na naman ako, anak ko naman. Panawang nervyos na naman, Wala. pangalawang Doble kaba na. na naman. Sabi nga na one is enough for the family. Isa lang daw. Pero hindi natin pwedeng pigilan yung anak natin kung gusto niya yun talaga. talagang gusto niya, pangarap niya. Sige lang, tingnan natin.
nandiyan man si Lord mag-guide sa ating lahat. Oo, medyo konti pang family discussion to kung ano yung best sa family nyo.